Wow, grabe. Presidente ng pinakamakapangyarihang bangko sa mundo, ang World Bank, nagpakumbaba at lumapit kay Pangulong Bongbong Marcos. Hala, bakit? Ano ito? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Wow, grabe. Bakit biglang nagpakumbaba ang presidente ng pinakamakapangyarihang bangko sa mundo at lumapit kay Pangulong Bongbong Marcos? President Marcos is hosting in Malacanang today. World Bank President Ajay Banga, the leader of the World Bank Group, is in Manila for a visit and will meet with the president at 4 this afternoon. The Philippines and the multilateral lender have long existing ties with the World Bank funding projects in key Philippine sectors such as health, education, and the environment. Details on that meeting between President Marcos and World Bank's Ajay Banga later in our succeeding newscasts. May nangyayaring hindi pangkaraniwan nitong mga nakaraang araw. Isang pangyayaring tahimik, walang press release, walang masyadong pasabi, pero nagsimula itong umalingaw-ngaw sa mga bulungan sa mundo ng ekonomiya. At ngayon, oo, ikaw at ako na nakakapanood dito, mapapaisip tayo, bakit biglang nagpakumbaba ang presidente ng World Bank at kusang lumapit kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero teka, balik tayo sandali, hindi basta-basta ang World Bank. Ito ang pinakamakapangyarihang bangko sa buong mundo, ang tinitingalang institusyon na kayang magpagalaw ng ekonomiya ng ilang bansa sa isang utos lang. At ang hepe nito, si Ajay Banga, bihirang-bihirang gumawa ng galaw na ganito. Kaya naman, ang mabalitaan na pumasok siya mismo sa Malacanang para mag-courtesy call kay PBBM, nagsimulang kumulo ang mga tanong. Pero bakit ngayon at bakit ganito katahimik ang detalye ng pulong? Ang nakapagtatakang katahimikan, Disyembre 3, tahimik na pumasok sa Malacanang si World Bank President Ajay Banga. Hindi masyado itong nabalita, tila hindi ito nakita ng iba, walang masyadong detalye. Pero kung tahimik ang pulong, hindi tahimik ang epekto. May mga bulong na nagsasabing hindi ito ordinaryong courtesy call lang. Kaya naman napatanong ang marami, may bagong proyekto ba? May deal ba? May panibagong direksyon para sa Pilipinas? O ito ba ang pag-uusap sa kontrobersyal na Marcos Gold? Hindi pa tapos ang kwento. Sabay na nagsalita ang World Bank at Asian Development Bank habang tahimik ang Malacanang. Isang kakaibang bagay ang nangyari. Magkasabay na inanunsyo ni Ajay Banga at Masato Kanda, ADB President, ang unang dalawang Pacific projects sa ilalim ng Full Mutual Reliance Framework. Wow! Ganito kadalang mangyari na nagsasanib ang dalawang bigatin, World Bank at ADB, para sa isang bagong klase ng co-finance model. Isipin mo ito, isang sistema na may iisang lead lender. Mas simple ang proseso, mas mabilis ang delivery ng proyekto. Pero teka, bakit biglang sabay ito lumabas pagkatapos makipagpulong ni Banga kay PBBM? Coincidence ba o may tinatahi na mas malaki? Kaya naman nagiinit ang analysis ng mga observers dahil ang Pilipinas ay nasa gitna ngayon ng massive infrastructure push, digital transformation, energy transition at climate resilience plan. At ang mga proyektong yan ay eksaktong tipo ng mga programang gustong pondohan ng World Bank at ADB sa bagong framework nila. Pero syempre, hindi pa yan ang dulo. Kinabukasan, bumalik si Banga. Kung karaniwan lang ang meeting, isang araw sapat na, pero hindi dito. December 4 kinabukasan, muling nagtungo si Ajay Banga sa courtesy call kay PBBM. Wow, grabe. 2 araw na sunod-sunod ng pagpapakita sa Pangulo. Hindi ito nangyayari kung default visit lang. Kaya naman lalong lumalakas ang hinala. May malaking usapan, may malaking direksyon ba, at may malaking tiwalang binibigay sa Pilipinas. Pero bakit kaya? Dahil ba ito sa ginto ng mga Marcos? Totoo ba ito? Ang hindi sinasabi sa maraming balita. Kapag ang mga pinakamakapangyarihang bangko sa mundo ay lumalapit, hindi na lalapitan, may ibig sabihin yan, respect, recognition at interes sa potensyal na bansa. At kung pinapanood natin ito ngayon, may mapapansin ka, parang bawat linya may pinapahaging na hindi sinasabi ng diretso. Pero ito na ang hindi masyadong inuungkat ng headlines. Una, ang Pilipinas ngayon ang isa sa pinakainaabangang emerging economies sa Asia.
Pangalawa, malaki ang push ng administrasyon sa infrastructure, digitalization, energy transition at agriculture modernization. At pangatlo, ang World Bank pati ADB gusto maging bahagi nito bago pa man sumirit ang ekonomiya. Kaya naman, hindi na nakapagtataka kung bakit parang may urgency ang kilos ng World Bank President. Pero may isang tanong na mas malaki, ano ang ibig sabihin nito para sa mga Pilipino? Hindi ito tungkol sa politika, hindi rin ito tungkol sa personalidad. Ito'y tungkol sa kapalaran ng bansa sa susunod na dekada. Kapag World Bank mismo ang lumalapit, ibig sabihin, may nakikitang stability, may nakikitang direksyon, at may nakikitang oportunidad na gusto nilang unahan. At kung sila ay nagmamadali makipag-ugnayan, ano kaya ang nakikita nila sa Pilipinas na minsan hindi pa natin nakikita sa sarili natin? Ano sa tingin mo, kaibigan? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Sa lahat ng mga nangyayaring ito, mga pulong, proyekto, plano para sa ekonomiya, hindi natin maiwasang mapaisip. May kumikilos na mas mataas, mas makapangyarihan, mas puno ng pag-ibig at hustisya. Oo, may mga lider na umiikot sa mundo, may mga bangkong nagdidikta ng direksyon, pero meron tayong Panginoon Diyos na higit pa sa lahat ng iyon. At dito papasok ang isang talata na parang sinulat para sa mga panahong ganito. Proverbs 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your paths straight. Grabe no, habang ang mundo ay puno ng pulong, proyekto, plano at kapangyarihan, ang ating Panginoon Hesus simple lang ang paanyaya. Magtiwala ka, lumapit ka, at isuko mo ang lahat sa Kanya. Hindi dahil mahina ka, pero dahil mahal ka niya. Hindi dahil may kulang sa iyo, kundi dahil puno siya ng grasya, awa, at hustisya. Kaya naman kaibigan, kung napapanood mo ito ngayon, hindi ito aksidente. Habang gumagalaw ang mga lider ng mundo, ang ating Panginoon Hesus naman ay gumagalaw sa puso mo. He is calling you. Gusto niya ikaw mismo, maranasan mo ang pag-ibig na hindi nagbabago, ang grasyang sapat sa bawat kahinaan, ang awa na yumayakap sa bawat sugat, at ang hustisyang tunay at makalangit. Kaibigan, lumapit ka sa ating Panginoon Hesus. Isuko mo sa Kanya ang buhay mo at hayaan mong Siya ang magtuwid ng landas mo. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, lumalapit po kami sa iyo ngayon ng may pagpapakumbaba at pagtitiwala. Salamat po sa inyong pag-ibig, sa inyong grasya na hindi nauubos, at sa inyong awa na laging bago bawat umaga. O aming Panginoong Diyos, sa gitna ng mga pagbabago at pangyayaring hindi namin ganap maintindihan, itinataas namin ang aming buhay, ang aming bansa, at ang aming kinabukasan sa inyong mga kamay. O aming Ama, akayin niyo po kami papalapit sa aming Panginoon Hesus. Linisin niyo ang aming mga puso, palakasin niyo po ang aming pananampalataya, at iparanas niyo po sa amin ang kapayapaan at katwiran na tanging sa inyo lang nagmumula. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patnubayan niyo po kami, at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling, sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.